Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Leti Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Ang Buwaya. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Buwan ng Pebrero, taong 2025. At sa Mayo na ang senatorial election, kabilang ang mayors, councilors, sa mga iba't ibang bayan. Kung matutuloy, ano kaya ang mangyayari? Ano na naman kaya ang balitang maririnig sa radyo o kaya'y mapapanood sa telebisyon? Ano pa nga ba? Siguro yung mga buwaya sa gobyerno. Ay, ang tungkol na naman sa buhaya sa gobyerno. Laging sila ang laman ng balita. Hindi na kaya magbabago ang mga ito? Nag-iba na ang taon. Dapat mag-iba na rin sila ng pananaw sa buhay. Magbago na rin sila. Alam mo, Dom, ang buwaya, kahit anong gawin mo sa kanya, mananatiling buwaya pa rin yan. Gaya ng kalabaw, baka, kambing, baboy, at iba pang mga hayop. Sa bagay, totoo yung sinabi mo, Rosa. Hindi bale. Kapag namatay na ang mga yan, hindi na nila madadala ang kanilang kayamanan sa kabilang buhay. Maiiwan dito sa ibabaw ng lupa. Pag-aagawan ng mga uod ang kanilang katawan. Totoo yan. Pero, pag-aawayan naman ng mga kamag-anak nila ang naiwan nilang kayamanan. Totoo yan. Kung minsan, mahirap din kapag isang mayaman ang namatay. Lalo na pag may mga kayamanan o ari-arian siyang maiiwan. Dahilan yun para pag-awayan ng mga kapamilya. Isa pa, hindi naman ang kayamanan mo ang basihan. Kung gaano kadami ang pera mo, ari-arian mo, para makapasok ka sa langit. Yan din ang sabi nila. Bakit? Hindi ka naniniwala? Bakit? Yan din ang sabi nila, kamo? Naniniwala naman ako. Naniniwala ako dahil may Diyos. Kaya yung mga buhaya sa gobyerno, walang silbi din ang mga kayamanan nila dahil hindi nila madadala sa langit. Oo, alam ko, Rosa. Kaya, hayaan mo na lang sila. Huwag mo na silang pansinin. Buhay na lang natin ang ating harapin. Kung saan sila maligaya, bahala na lang sila.
Ano pa nga bang magagawa ko? Sinabi mo eh. Iba't iba ang mga ugali ng mga tao, ano? May mga kontento na sa buhay at mayroon ding hindi kontento. May mga tao ring basta may kakainin sila maghapon, okay na sa kanila. Oo, may mga tao din ang Diyos nila ay ang kanilang pera. Kaya naiinis ako sa mga buhaya sa gobyerno. Mga walang hiya ang mga buhaya na yan. Hindi na sila naawa sa mga taong naghihirap sa buhay. O sige Rosa, pupunta na ako sa barangay hall. Titignan ko kung may kagawad na naka-duty. Sinabi ni Itay na may pupuntahan siyang maaga. Magagalit na naman yon kung walang tao sa barangay hall. Sige, sigurado yan. O sige, maiiwan muna kita dito. Mag-ingat ka ha. Baka may pupunta dito na buhaya sa bahay. Isarado mo ang pintuan. Si Doming talaga, oo. Napakasipag niya. Araw-araw na pumupunta sa barangay hall. Pero mabuti naman. Kasi baka may masabi na naman si Itay. Totoo nga ang sinabi ko. Wala pang kagawad na naka-duty. Ay, ang mga walang hiya talaga. Ano kaya ang nangyari sa mga yon? Tuwing katapusan lang ba ng buwan sila magre-report? Makikita nyo. Ipapakita ko sa mga kabarangay ang attendance ninyo. Para alam nila. Magreklamo man sila. May ipapakita akong listahan. Hindi na sila makakapagreklamo. Ay, nako. Ay. Upo lang ako dito sa upuan ni Tatay Gusting. Inaantok na naman ako. Bakit Gusteng, anong nangyari sa iyo? Ginawa mo ng Diyos ang pera mo dahil mayaman ka na. Oo. Hindi ako naging Don Gustilo kung hindi ako nagpayaman ng husto. Bakit? Madadala mo ba yan kapag mamatay ka? Hindi. Ayun naman pala eh. Hindi ko nga madadala pero yung maiiwan ko sa mga tao na puri at dangal, malaking bagay na yun sa akin. Dahil sa aking kayamanan ay hindi nila ako makakalimutan. Lalo na yung nasa may mataas na posisyon sa gobyerno na sinasabi nilang buhaya. Bakit? Gusto mong mapunta sa impyerno ang kaluluwa mo? Wala pang nakapagpatunay na may ganyang lugar. Ano? Wala pa nga. Pero ayon sa banal na aklat, lahat ng makasalanan, mga masasamang tao, na hindi nila pinagsisihan ang kanilang masamang gawain, ay mapupunta sila sa nagbabagang apoy. Yun ang asupre sa Ay, impyerno. basta ako, masaya ako. Makapangyarihan at sikat. Ano? Mabibili ko lahat ang gusto ko. Mapupuntahan ko lahat ang gusto kong puntahan. Sige, ewan ko sa iyo. Para sa inyong lahat ang aking ginawa. Lalo na sa ating kaisa-isang anak. Pero ang masama niyan, naging sakim ka na sa lahat ng bagay. Hindi ito pagiging sakim. Naging maswerte lang ako sa aking buhay ngayon. Ewan ko sa iyo. Hindi ako pabor sa mga pinaggagawa mo.
Alam mo ba, hindi ako masaya sa pagiging mayaman natin. Ano? Hindi ka masaya? Hindi nga ako masaya. Hindi ako kagaya ng iba dyan na mayaman. Kahit alam nilang nanggaling sa masama ang kanilang kayamanan. Ang dami mong sinasabi dyan. Dapat magpasalamat ka dahil nabigyan kayo ng karangyaan ni Rosa na inaasam-asam ng iba. Pwede ba? Huwag mo akong ikumpara sa iba. Hindi ako ganyan, Gusteng. May takot ako sa Diyos. Bahala ka nga. Basta ako, walang ibang pinakamahalaga kundi ang kayamanan na aking pinaghirapan. Ay, Hindi ko naman ninakaw ang kayamanan na nasa akin ngayon. Pinaghirapan ko ito galing sa pawis. oo, alam ko. Pero kinalimutan mo na ang Diyos. Bakit nung kabago-bago pa tayo, anong ginagawa natin? Lagi tayong nagsisimba, pero hindi naman tayo yumaman. Kaya, iniba ko ang takbo ng ating buhay. Anong nangyari? Yumaman tayo ng yumaman. Oo, pero hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Hey, maniwala ko sa iyo. Kapag patay na ang isang tao, wala nang alam. Anong nangyari kay Uncle Gusto niyan, Tay? Bakit ayaw magsimba? Kahit anong klaseng pakiusap ang ginawa ko, wala pa rin. Ipipilit ang gusto niya. Ano kaya ang mabuting gawin natin, Auntie? Para sumama sa ating pagsimba? Ano pa nga ba? Ulit-ulitin ko siyang pakikiusapan. Baka sakaling matauhan din. Sige, Auntie. Pilitin nyo, ha? Oo, hindi ako titigil hanggat hindi siya sumama sa atin para magsimba. Oo, Auntie. Alam ko na maantig din ang puso niya. Sa bagay, makapangyarihan ang dasal. Alam ko na pagbibigyan ako ng Diyos sa aking panalangin at maaantig ang puso ng uncle mo na magbago. Di ba ang sabi ng banal na aklat, mag-ipon ng kayamanan sa langit kung saan yung kayamanan mo ay nasa iyong puso? Nabasa ko yan minsan. Kahit nagtitinda lang ako ng segunda mano na mga damit, nagbabasa din ako ng Bible. At nagsisimba din ako, Auntie. Maganda yan, pamangkin. Ang kayamanan sa langit, kailan may hindi mananakaw. Hindi ko lang nabasa yan. Naihumili pa ni Father Charton. Ay, Di bali, Auntie, kakausapin ko si Uncle Gusting. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nababago ang kanyang pananaw sa buhay. Bilib talaga ako sa iyo, pare Gostilo. Ang laki ng pinagbago mo sa buhay. Ang ibig kong sabihin ay umasenso ka na ng todo. Sipag at tiyaga lang ang buhunan ko. Wala ka nang hahanapin pa. Malaki na ang bahay mo, yung kotse mo, marami kang kotse at bagong modelo pa yung iba. Gaya ng sinabi ko, dahil sa sipag at tiyaga. Kaya nga, napakaswerte ang anak mo at ang magiging manugang mo. Hindi mangyayari yan, pare. Ang alin, pare? Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang pipili kung sino ang mapapangasawa ng kaisa-isa kong anak. Ano? Kailangang may ari-arian din ang mapapangasawa. Ang swerte naman ng lalaking mapapangasawa ng aking anak kung banig lang ang kanyang gamit.
Nasasabi mo lang yan, pare, dahil buhay ka pa. Paano na lang kung nakipag-asawa ang iyong anak kapag patay ka na? Wala ka nang magagawa. Hindi. Oh. Hindi pa ako mamamatay. Baka mauna ka pa. Matagal ang aking buhay. Hindi mo masasabi yan, pare. Kapag kinawayan ka na ni kamatayan, wala ka nang magagawa. What? Natutuwa ako sa mga pinaggagawa mo, Gusting. Ay, Boss Sati! Ganyan nga. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila sa'yo. Boss, Ipagpatuloy mo lang ang mga ginagawa mo at tutulungan kitang magpayaman. opo boss. Gusto ko yan. Gagawin kitang pinakamayaman sa inyong lugar. Basta sumunod ka lang sa akin. Oh, Boss Sati, huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat ng pinapagawa mo sa akin. Yayaman lang ako ng husto. Oh, gagawin kong lahat ang sinasabi mo. Gagawin ko yan. Gagawin ko yan. Gising, Gusting. Gising. Ay, Ano ba yan? naginip pala ako. Anong sinabi mo? Gagawin mo ang lahat? Ano ba ang Ay. gagawin mong lahat? Anong napaniginipan mo? Wala. Huwag ka nga magsinungaling. Wala nga. Magalit pa. Hmm. Siya nga pala. Sumama ka sa amin bukas ni Gurya. Guriya? Oo, Saan? sumama ka sa amin sa simbahan. Titignan ko. Sige, tulog muna ako. Naantok pa ako. Nakahanda na ang sasakyan natin. Natatawid sa ilog. Oo, pare Gustilo. Kung hindi lang ako interesado sa bibilhin kong lupa, nagagawin kong farm, hindi ako tatawid sa ilog na ito. Marami namang tumatawid dito papunta dyan sa kabilang pampang. Oo, alam ko. Pero balita ko, may malaking buhaya daw sa ilog na ito. Meron naman, pero hindi masyadong malaki. Sige na, sumakay ka na sa bangkang di motor at sasakay na rin ako. Delikado. Narinig ko ang usapan ni Gustilo at ang kanyang asawa. Niyayaya siyang pumunta sa simbahan. Mahirap ito. Baka magbago ang kanyang isip. Mawawalan ako ng isang tagasunod. Paano kaya ito? Yun. Tumatawid na sila sa ilog kasama ng kanyang kaibigan. Alam ko na ang aking gagawin. Para kapag namatay, nasisigurado ko na siya'y aking tagasunod. Oo. Magpapakita ako bilang isang malaking buhaya. At kapag nahulog sa ilog, siyempre, malulunod dahil hindi siya marunong lumakoy. Di magiging akin siya. Kasi hindi siya nakapagsisi sa kanyang kasalanan. Auntie Sofeng, nasaan si Uncle Gusteng?
Hindi ko alam. Ang sabi sa akin, makipagkita sa isang kaibigan. Lagi na lang umaalis ng bahay si Uncle Ante. Oo nga eh. Paano na ngayon yan? Basta ay di ako titigil na manalangin. Baka sakaling magbago ang isip ng iyong uncle. Naniniwala ako na makapangyarihan ang panalangin. Nako, ay kay malas naman. Bakit mo pinatay ang makina ng dimotor na bangka? Hindi mo ba nakikita, pare Gusteng? Oh, Ha? Ay, napakalaking buhaya. At nakabuka ang kanyang bunganga. mamamatay na tayo rito, pare! Ha? Ay, Diyos ko! Iligtas niyo po kami. Huwag niyo kaming pababayaan. Huwag niyong hayaan na kainin kami ng buhayang ito. Diyos ko! Tignan mo ang buhaya, Gusteng! Tignan mo! Ha? Auntie, anong nangyari kay Uncle? Nakatulala lang naman. Ayon sa kasama niyang tumawid sa ilog, may nakita daw silang malaking buhaya at nakahandang sumakmal sa kanila. Ano? Pero bago daw silang nasakmal ng buhaya na yon, natawag daw ni uncle mo ang Diyos. Sabi daw, Diyos ko, huwag mo po akong pabayaan. Iligtas mo ako sa buhayang to. Sabi daw. Pagkatapos, Ayun, bigla daw kumidlat at nawala yung buhaya. ano? Totoo ba yan, Auntie? Ay, ewan, basta. Yan ang sabi nila. Pero, hindi ka ba naniniwala sa akin? Hayan na nga ang uncle mo, nakauwi. Kaya lang, tulala. Dahil nagulat daw siya sa kanyang nakita. Halika. Dalhin natin siya sa doktor. Samahan mo ako. Parang hindi ako makapaniwala na isang buhaya ang makapagbabago kay Uncle. Ah, Isa lang na buhaya? Grabe talaga. Grabe talaga. Isang buhaya lang. Ay nako. Ay. Dumeg! Hey, Dumeg! Ha? Anong buhaya ang sinasabi niya? Ha? Ah? Yung buhaya sa kongreso. Panaginip lang pala yun. Bakit ka nandito? Pinapatawag kayo ng asawa ko. May nahuli daw silang malaking bayawak. Kakatayin niyo daw. Pulutan. Ano? Hindi buhaya ang kanyang nahuli? Ha? At dyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!